lamang ho ninyo ay tingnan ho ninyo yung mga investment opportunities. Nasa loob po ng township yung simbahan, eskwelahan, munisipyo. Andun din, ating mga grocery stores, diba? And kita rin ang pangarap na magawa ng sariling palay sa presyon. Tawag na po sa 0969-15555 at 0947-44-5555. Balikan natin si Aris Tunay Boy Gonzales sa isasagalang aksyon baklasan ng mga illegal campaign posters dyan ba partikular sa Maynila. Aris Tunay Boy Gonzales, Kuya Boy, good morning. Good morning, Ayubel. Pinakit ko na ngayon itong area ng Pretil sa Tayuma sa Tonte, Manila. Kasama na nila Colonel Chairman Garcia, yung mga taga-ACA, si Chairman natin, nakita ko rin dito. At ang tinanggal na yung malaking tulin ng kandidato sa Maynila na nilagay na pinaka-full break. Ayan, break ng Tayuman at Pretil. Ayan, nakita at maraming agad tanggal. Ito bilang pagsimula UL ng unang araw ng kampanya. Yung mga illegal na campaign poster na siniligay ako kalit sa may footbridge. Tapos yung iba sa mga poster ng ilaw. Yan, marami ang mga matatanggal ngayon dahil sa napakarami ito mga kandidato. Malaki sa mahaba mo eh. Okay, ulit, Ayuel. Malalaki tsaka mahaba to. Oo, malaki yan yung nasa tulay. Malaki, mahaba. At simula nga dito sa sa Pretil, Governor Juan Luna sa Yuman ay taklas sa mga tarpulin sa mga kandidato. At mukha nga kung susuyo rin to at pakiusap nga ni Chairman na George Erwin Garcia ay yung mga kandidato na mismo magtanggal na kanilang mga tarpulin. Halimbawa dito sa poste ng ilaw na nakikita ko ngayon ay mga nakalagay sa may gitna, sa may Juan Luna. Yan yung pagsimula ng kampanya sa lokal UL at palagay ko, hindi lang dito, buong Pilipinas sa pagsabahay na magsasagawa ng offline baklas ang mga tauhan ng Comelec sa pag-uura ni Comelec Chairman John Erwin Garcia. Yan ang sitwasyon sa offline baklas mula sa Tayuman, sa Tondo, ito si Boy Gonzales. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat live mula sa Maynila, RH29 Boy Gonzales. Samantala, angkot na hanap buhay naman para sa mga senior citizen. Ipinusulong ng trabaho party list. RH52 Edniel Parosa, Edniel. Para may trabaho party list nominee, Kagawad Nelson De Vega, dapat mabigyan ng tamang trabaho ang senior citizens na naayon sa kanilang kakayahan. Sa talumpati ni De Vega, ang trabaho party list na isinagawa sa ugnayan sa barangay sa Caloocan, inihayag din naging epektibo ang mga ipapanawalang batas para sa mga edad. Kung tugma ito sa kanilang kakayahan, ayon kay De Vega, ang trabaho party list dapat matulungan ng senior citizens upang mabigyan ng oportunidad na makapaghanap buhay pa. Nasigasig palig-ikot ang trabaho party list sa iba't ibang barangay sa bansa upang personal na makaharap at makausap ng senior citizens at mapag-usapan ang kanilang retirement opportunities. Kabilang sa mga sumunod sa ugnayan sa barangay ang sila Konsehal Attorney Bullet Prado, Konsehal G.S. Tiberi, Konsehal Olet Henson at Konsehal Will Abel. Una rito, bumisita na rin si De Vega ang trabaho party list sa Marikina City kung saan niya inihayag na hindi dapat inaalisan ang karapatan ng paghanap buhay ang mga Pilipino magpa-senior man o may kapansanan. Ito sa Edniel Barbosa sa Bulat sa DZOH. Una sa Pilipinas, una sa Philippines. Maraming salamat Edniel kung kanina ay nagbaklasan dyan ho sa lungsod ng Maynila. Atin naman alamin ang sitwasyon
sa ilang lugar dyan po sa Central Luzon na unang araw dito ngayon ng pangangampanya. RH25, Grace Sanzano. Grace, good morning. Hinahal sa hapon pa lamang ay nakapalat na ang mga tauhan ng Philippine National Police para na bantayan at alalayan matya ang seguridad ng taong bayan, lalo na ngayong araw nga ang unang araw ng pag-aarangkada ng local campaign. Yan ang naging kautusan ng Regional Director ng PNP dito sa Region 2, yan si Police Brigadier General Gio Fajardo. Halimbawa na lamang sa bahagi ng Nueva Ecija, ayon kay Nueva Ecija Police Provincial Director Colonel Ferdinand Geronimo, ay ngayon inaasahan na nasa kanilang mga area of responsibility ang mga pulis, lalo na sa mga busy road. Gayon din, kung sakali nga na magkaroon ng magpagkakasabay-sabay at magkasalubong ang mga ikakasang mga motorcade, lalo na sa mga itinalaga o nagkaroon ng tag na area of concern. Sa ngayon, nananatiling tahimik na rin ang Nueva Ecija na kung saan isa ito sa may bayan na nilagyan nga ng sinasabing area of concern. Sa ngayon, ay patuloy naman ng mga tauhan na bisiyan gayon din ang Comelec. Inaasahan na yung umaga aarangkahan na rin ang operation naglagay ng mga kandidato ng mga campaign na tulad sa mga bawal na dito. Yan ang ating update. Ito ay Ikay, may American Fund. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Grace Sanzano. Samantala, yun namang naghahanap ng mga murang produkto na mabibili. Pero bang bigas dyan? Magkano bang pinakamababang presyo ng Pangulo dyan sa Caloocan City Hall? RH23, Edwin Duque. Edwin, good morning. US magpapatuloy ngayong araw ang bentahan ng mga murang palinda at kadiwa ng Pangulo. So ngayong umaga dito sa mismong compound ng Caloocan City Hall. Ito ay upang maibsaan yung mahal na bilihin sa mga palengke tulad ng mga ginagamit na pagkainan ng bawat pamilya particular na dito sa Caloocan. Marawasan ang Caloocan NGO sa mga patanggal na natuloy na suportahan itong katiwa ng Pangulo dito sa Caloocan kung saan ay maaari na pumunta dito mismo sa Maisig yung complex sa Caloocan City Hall South ngayong araw ng Biyernes sa yung part na 28 at ito na pala US yung araw na yun dahil ang mga gulay, bukas, isda, karti, ay makakapot dahil ang kanila pero di mga personal na nilagyan. Caloocan News, mga kalahit at pumunta na dahil lahat hanggang ngayong hapon ay babagsak pa ang murang presyo ng katiwa. RH23, Edwin Duque. 10 minuto na lang, alas 6 na ng umaga. Naniniwala si Senator Marcos na may kinalaman sa alitan sa politika bago sa international stand ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mismo si Justice Secretary Boying Remulla nagsabing may konteksto ang lahat ng nangyari. Binigyan o binanggit din ng mababatas ang nakuha ng impormasyon na diffusion lamang at hindi red notice ang inis ng Interpol dahil may duda umano ito na political ang inisyatiba, bagay na ipinagbabawal sa kanilang konstitusyon. Parang nagalit daw niya sa kanyang kapatid na presidente sa pag-iimbestiga sa pag-aresto kay dating Pangulong Digong at nang malantad sa pagdinig na hindi tugma-tugma ang bersyon ng kwento ng mga inimbitahan niyang government officials. Imbis na lumalapad yung sitwasyon na to, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari. Kumain na tayo ma-analisa kung ano talaga ang nangyayari. Kaya lang, ito nga, hindi ko naman intensyon na ang tayo sa matter of fact, kung maaalala ninyo, halos lahat ng testigo, galing gobyerno,
Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung